Morning! Good morning! Nag-almusal ako. Ayan o. Nagluto sa iba ng pritong biko. Alam nyo guys kung paano niya pinirito yan. Inilublob niya sa sa itlog. Ang nakakasadlang, nauna siyang kumain kasi gutom na gutom na. Ako nasa taas pa natutulog. Ang aga niyang kumain. Tapos ayan guys, nag-toasted bread tapos may itlog pa. At syempre, hindi mawawala ang black coffee. Black coffee talaga guys, ipaglalabang ka talaga nito guys. Pero alam guys, hindi nyo na itanong guys, sobrang sarap talaga ng biko na ipinirito. Halimbawa, na ilang araw nang naluto yung biko nyo. Ayan, para hindi kayo maanong pagkain, lalo nakalagay sa rep, ay inyong iprito nyo, sobrang sarap, promise. Sarap. Naranasan nyo ba yun? Ang sarap talaga guys. Samahan nyo ako guys. Kakain tayo. Tapos sa si Ibalin ay busy na siya nasa taas. Toasted bread tapos nilagyan ng itlog. Pwede pala. Tinusta ko yung alam mo kung saan ko tinusta yung itlog ko. Ay yung tinapay ko. Sa kawali. Sa kawali lang ako nagtotosta. Kaya kung wala kayong yung toasted bread na pinagtotostahan, sa kawali lang guys, sapat na. Sarap. Ang sarap! Sa palagay nyo guys, maubos ko to. Hindi ko to ubusin kasi mabigat sa tiyan ang biko. Kaya malamang ang kakainin ko lang dito isa. Tapos pero ubusin ko tong tinapay. Ubusin ko to, kala nyo hindi Pero yun hindi ko kayang ubusin yun. Matigas. Naranasan nyo na bang magsawsaw ng tinapay sa kape? O, sino naka-relate dyan? Yung nagsasawsaw ng tinapay sa kape. Pero ang kape ko talaga guys, black coffee lang yan, walang sugar. Kaya ang sarap. Ubusin ko kaya ito.
At tayo guys. Malapit ng Pasko, no? Nag-iisip ako, guys. Malapit na talaga yung Pasko. Sino kayo magpapapasko sa akin? Kala nyo, nag-iisip ako kung sino papapaskuhan ko, ah. Iniisip ko kung sino magpapapasko sa akin. Malapit na talaga yung Pasko. Matatapos na ang September. O, di ba? Pagkatapos ng September, November na. Tapos ang kasunod ng November, December. Pasko na. Shout out sa aking mga ninong at ninang. Shout out sa mga inaanak ko dyan. I-ready nyo na yung papasko nyo sa inyong ninang. Alam nyo guys, baliktad na ang panahon ngayon. Ang pinapapaskuhan na mga ninong at ninang, hindi na yung mga inaanak. Ay, natanggal yung palaman ko. Lalo na kung pag may mga trabaho na yung inaanak, ang sarap-sarap lang, no? Pag may mga trabaho na yung inaanak, sila na yung nagpapapasko doon sa mga ninong at ninang. O, diba? Saya-saya lang. Pero alam mo guys, yung pinakamagandang ginagawa ko taon-taon, pinapapaskuhan ko lahat ng kapatid. Kasi yun na lang yung pinakamasayang parte ng nila, yung tuwing Pasko ay nare-receive silang papasko galing sa akin. Kaya yung buong December kung sweldo, hinalaan ko talaga yun sa family ko para pasayahin ko yung family ko. Yun lang yung pinakamasayang parte ng aking buhay, yung magbigay sa aking family. Naranasan niyo ba yun guys? Magpasaya ng family. Totoo yun guys, promise. Kung ilan yung kapatid ko na yan guys, binibigyan ko talaga yan. Isa-isa. Kahit yung anak ng tatay ko sa labas. Yung panghuli lang yung anak ng tatay ko sa labas, ayan, lagi siyang may pamasko yun. Yung dalawang anak ng tatay kong sa labas na huli. Kasi legit naman yung anak ng tatay ko kasi pinakasalan talaga ng tatay ko yun. Nung namatay nanay ko, nagpakasal siya sa huli. Ayun, namatay na rin yung pinakasalan niya. Tapos may naiwan siyang dalawang anak. May family na rin siya. Pero hindi ko nakakalimutan yun talaga. Pinapapaskuhan ko yun tuwing Pasko. Ayan. Ang hindi ko lang pinapapaskuhan guys, yung kapatid kong nasa New Zealand. Kasi mayaman naman yun. Kaso, bakit kaya ganun guys? Naramdaman nyo guys yun. Yung kung alin yung mayaman, siya yung madamot. Yung parang hindi naman sa siguro dahil siya, yung kakaiba kasi ang ugali ng asawa ng kapatid ko nasa New Zealand. Talagang hindi siya mapagbigay. Ang pinakang nakakainis lang guys, alam nyo, pag halimbawa mayroong aksidente or halimbawa may namatay, ayun immediately nagbibigay sila. Ang pangit ng ganun, di ba? Yung magbibigay ka lang kung yung may namatayan or may na-aksidente sa family mo. Ay, ayoko ng ganun. Gusto ko yung magbibigay ka, yung kung saan loob mo, kung may aksidente or magbigay ka dun sa para naman sa mga kapatid mo ay maging masaya yung mga kapatid mo, no? Yan lagi pa ulit-ulit kong sinasabi sa kanya na hindi naman niya madadala yung pera sa kamatayan niya, di ba? Totoo yun, guys. Yung kapatid kong nasa New Zealand, yun, siya pinalaki ko yun kasi maaga nga namatay yung aming mother, tapos tatay ko ay nag-asawa ulit, kaya ako nagpalaki ng kapatid ko at nagpaaral. So yun nga, yung bunso kong lalaking kapatid na yun, sinuwerte, kaya ayun, maganda yung buhay nila sa New Zealand. Yung family niya nandun na, pero may kakaibang ugali sila na ayun nga, nagbibigay lang sila pag yung talagang emergency na may namatay o yung 50-50. Ayoko lang ganun kayo. Diyos ko.
Mas masarap kasi yung magbigay ka ng ano, yung magbigay ka ng walang ano man yung kung sa loob mo mapasaya mo yung pamilya mo. O yung ngayon lang. Nagdadrama na naman ako aga-aga. Ituloy ko na nga yung pag-aalmusal ko. Ayan tuloy. Nagkunat yung tinapay ko. Naku, sasawsaw ko na naman to sa ano. Sa kape. Ubusin ko na lang muna to. Sarap talaga guys. Ang prito ng biko, ang sarap. Hindi ko alam kung naranasan nyo na magprito ng biko. Baka ako lang gumagawa nito. Kasi inutos ko kay Evelyn, magprito ng biko. Magprito na. Evelyn. Sarap. Si Evelyn nasa taas, nagsasampay ng nilaban. Ang naglalaba nga pala dito guys. Yung mga amo na. Sila naglalaba kahit sa alaga namin. Kaya ang ginagawa ni Evelyn sa umaga, nasasampay lang na. Pero sila talaga yung naglalaba ng mga dami. Kahit sa alaga namin. Ganun kami kapit dito. Kagaya ngayon, wala na namang ginagawa. Ayan, papitik-pitik lang. Tumigas! Kadal-dal-dal-dal. Bahala ka dyan. Diba? Naranasan nyo ba yan? Magsaw-saw ng tinapay sa kape. Wala akong magawa nun. Sabi ko sa inyo, ito isa lang kakainin ko talaga. Ito pag merienda lang yan. Hindi naman ako ganun kalakas kumain. Kaya huwag kayong galala sa kalusugan ko. Matagal pa akong kukunin nito. Kasi marami pa akong tutulungan na yun na nga. Marami pa akong mission gagampanan sa mundong ibabaw. Kaya huwag kayong magalala sa kalusugan ko. Kasi marami pa si Lord na iniaatang sa akin na gagampanan ko sa mundong ibabaw. Kaya inaalagaan ko yung sarili ko. Marami pa akong mission sa mundong ibabaw. Kaya ayan, huwag kayo magalala sa kalusugan ko kasi I'm always stay healthy. And syempre, stay beautiful. Ay, charot! Okay na guys, bye-bye na kasi tapos na yung aking oras. Maraming salamat sa pakikinig sa aking I love you all. Bye! Bye-bye!